We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends will always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends will always be. We are sisters, we are sisters. Good morning mga sis! Nako, hindi po kami nagta-time travel. Siguro naninibago kayo dahil iba po ang set namin ngayon. Andito po kami sa LVN Studios kung saan babalikan po natin ang mga pelikula ng mga artistang iniidolo po natin noon hanggang ngayon. At syempre, di ba, ang mga guest natin ngayon, yung mga tinatawag nating legends of Philippine cinema. Yan ang mga makakasama natin, malalaman natin kung paano sila na-discover ni Doña Sisang at kung paano sila pinasikat ng LVN. Oo, tsaka ano-ano ba yung mga nangyari sa kanila noon, mga tagumpay nila? Ano-ano ba yung mga intriga nung panahong yun? Aalamin natin yan. At saka syempre, ang mga love teams sa sadyang pinagkakiligan ng ating mga lolo at lola, aalamin natin lahat yan. Dito lang sa Sis! Hindi pa man nakakapanood si Doña Sisang ng pelikula, ay napakalaki na ng interest niya rito. Ito ay ayon sa kanyang anak na si Manuel de Leon. 61 years old na si Doña Sisang nang simulan niya mag-produce para sa LVN at ang una niyang project ay ang Giliw Ko noong 1939. Starring Nila Del Sol, Fernando Po Sr. at Eli Ramos sa direksyon ni Vander Tolosa. Box office hit agad ang pelikulang to at mula sa isa, umabot ito sa 350 movies. Sinong may sabing hindi na makakapangarap ang isang 61 years old na Doña Sisang? Oh, kaya mo bang mangarap ng ganon? We are sisters. Sisters. Nakikita ang kaibahan ng mga artista noon kapag siya ay nasa LVN. Paano nga ba nangyari yon? At ano nga ba yung sinasabi nilang screen personality? Hayaan na lang kaya natin sila na mismo magkwento. Hari ng tawag ng tanghalan. Kaya naman nagkaroon ng Maturan series of films noong late 50s. Si Jomides Maturan po. Ina ni Snoopy Serna. Sweet 16 ng pasukin ng LVN. Hit ang kanyang movie na Dugo ng Pantalan noong 1962 at siya ay naging Miss Photography. Press Photography. Mila Ocampo po. Isa sa LVN's Loveliest Ladies, bida sa film na Biyaya ng Lupa, Miss Marita Sobel. Kilala bilang Palos noong 60s, starring role sa Minda Mora at Jimmy Boy, Bernard Bonnet. Next student na nag-artista, partner po lagi ni Nida Blanca, pangalawang gumawa ng Ibong Adarna for LVN's anniversary, Nestor De Villa. Paborito raw siya ni Doña Sisang. Partner ni Nestor De Villa, top grosser ang film niya na Batangueña na nagsimula sa isang intriga. Oh. Nida Blanca! Bago niyo sa kami ng first guest na namin, gusto namin tayo sa LVN Museum. Kung saan kayo talagang nag-start? Yung mga dati niyong suot, nakikita niyo. Yung mga Nostalgic. Nostalgic. There are times ba parang naiiyak pa rin kayo pag parang naluluha kayo pag tinitingnan niyo yung mga still pictures niyo? Hindi naman naiiyak. Bakit naman naiiyak? Kailangan masaya nga eh. Masaya. Alam mo, kamukha ko, ngayon lang ako napunta rito eh. Noong napunta ako una, hindi ganito ka ganda pa ito. Pinaganda nga ni Bernard. Ako, hindi ako naiiyak, hindi ako natatawa, pero nanghihinayang ako dahil siyempre lumaki na ang katawan ko kaysa noong mga laki. Eh, kapag naman ang ating baseline. Grabe yun! Baseline ni Tita Nina.
Paano niyo nakikip yun? Kita ko yun ngayon. Sa kasasayaw siguro yung amin ni Nestor. ano? Itanong mo sa akin, binabalibag ko yan madalas lalo na yung mga bogey namin. So talagang tumbling. iitsa niyo talaga siya kasi. Sabi ko nga, Nida, huwag kang magpapataba. Mabigat. Mabibigitan ako. Mabigat. Mahihirapan. Siyempre. Ano ba size ng waistline niyo noon at the time? Ako 23. 23. Pareho ba tayo? 23 ka na. 21? 21. Ako naman nag-reach ako ng 18. Only because Grabe! nag-exercise. 18. Ngayon, My God! bakit? Ano yun? Ngayon na. Si Tita Nida dati daw nag-skates kayo para mapansin daw kayo dito sa sa LV. Anong kwento doon? Kwento niyo naman sa amin. Hindi, kasi maraming mga direktor na nagagalit sa akin. Kadalasan yung assistant director nila, napapagod ng kahahanap sa akin. Kasi naka-costume ako, yung halimbawa, yung costume movie namin, Venus, o kaya Prinsipe Amante. Baguhan pa lang ako noon eh. Pero naka-roller skates ako sa loob. Bakit? Pag sinabi Why? ng, ay gusto ko mag-roller skates, ano? fine. Oh, okay. Okay. Ngayon, pagka sinabi ng direktor ng cut, pag narinig ko na yung cut, nawawala na ako. So, Saan hanap sila ng pupunta? di nagro-roller skates ako. O kaya, makikita nila ako, kumakain na ako sa kantin. Ganon. Naka-roller skates ka pa rin. Oo. Eh, Tito Bernard, ano naman ang... Kumusta naman ang samahan ng lahat ng mga artista ng LVN nung time? Anong klase ba ang samahan niyo? Maganda, mas maganda sa kumpara sa ngayon. Dito noon kami, para kami magkakapatid dahil sa pag nagkaroon ng occasion, lahat kami nandito, lalong-lalo na kung birthday ni Doña Sisan, our boss. Talaga nandito kami lahat. Walang absent diyan dahil sa nahihiya kami sapagkat ang bawat isa ay magandang pagtinginan kaya walang nag-a-absent. Was there ever a time na syempre yung mga leading man, meron niyang parang, eto, mas gwapo si ganito, mas sikat si ganito. Was there ever a time na nagkaselosan kayo? Oo. Wala naman, sa Slide tingin kita. ko wala Competition man lang. Rivalry. Parang wala naman ako nakita. Gusto namin dahil, magkaroon ng intriga. Sa amin, nagtatrabaho kami, nagkakakilala kami. So, wala kaming panahon para magkaroon ng inggitan. Walang ganun. Ay, ito, gusto ko to, Jenny. Si Mang Joming, siya si Ariel Rivera of before. Diba? Yung singer turned actor. Nahirapan po ba kayo sa transition nyo? Nung syempre, singer kayo. Kumakanta lang. Tapos biglang naging artista kayo. Ang totoo niyan talagang hindi ako marunong umarte. Dahil Kala ko galing hindi ako marunong sa... kumanta, hindi ko kaya yun, no? Champion ako ng tawag ng tanghala noong 1958. Ngayon si Direktor Natoy Katindig ang nagpresenta kay Lola Sisang. Ngayon pinagtatawanan nga raw ako ni Manny De Leon, boss namin. Na hindi naman marunong umarte yan, hihiyain sa TV yan, hindi makapagsalita. Pero ang dami nyo naging movies, nagkakay-series of Kaya matulang nga yung films. arte ko, arte ni Natoy. Kaya arte niya muna bago ako. Kunyari lang, kunyari lang yung mahihain si Medic. Hindi po. Hindi pala talaga, hindi pala. Disgrasya lang talaga, kaya ako Mayroon napunta. akong alam dyan eh. Ano yun? Mahusay manligaw yan. Inabot ng mga chicks. Eh, kanina Hindi. sabi ko, di ba meron daw kayong screen personality na sinasabi ni Doña Sisang na naging batayan para maging artista Para makuha kayo. Ano yung Screen Ano personality. yun? Mixed screen personality? Iba Tita pa sa Mil. personality Parang, nyo I talaga? don't know, Screen basta ako test kasi siguro. I really wanted to become a movie star ever since maliit pa ako. No? So, nagpadala ako ng picture kay Lola. Pagkatapos after 3 days, pinapunta ako sa LVN. Kinausap lang niya ako. Biba itong batang ito. Gusto ko siya. Bigyan ng screen test. That was it. And then, yun na. Yeah, kayo. binigyan ako ng screen test. And pagpunta ko naman dito sa LVN, the first person that I met was Nida, Rosa Rosal, si Lita Gutierrez. Nung araw kasi iba sa mga artista ngayon. Noon, they were so warm in welcoming newcomers. Talaga? Unlike the today, na mas mataas ang ilong ng mga unknown kesa sa ano. Well, anyway, pagdating ko sa LVN noon, tinanong ako niya, ano pangalan mo? Ako, siyempre, Nida, the queen asking me, Mila, gusto mo mag-artista? Oo. Tapos sabi ni Rosa Rosal, think you're the greatest, think you're the prettiest, and you will not fail. I cannot forget these people dahil pag-uwi ko sa bahay, si Nida Blanca, si Rosa Rosal, si ano, they were so warm in welcoming me. That's the difference of the stars of yesterday and the today. Yun ang mga experience. Hindi naman lahat, ha? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Slight lang. Slight. Please, di ba, Tita Nida, ganun ka pa rin?
Oo naman. Ay, oo naman. Tinutukso ko lang si Siyempre, Kalide ko talaga. siyempre kasi kailangan maging matulungin ka rin dahil doon ako nang galing eh. Na-experience You have to yun na remember, for all newcomers. you have to remember, ang nagdala sa akin isang artista rin dito sa LBN. Who is? Delia Rason. Akinida, ang nagdala sa kanya si Delia. Delia sarili Rason, kong di ba? Pero ako naman may nagdala rin sa akin eh. Sino? Si Celia Flor. Celia Flor. Ayan, Celia Mga Flor. artista na rin sila. Kayo, tita, si Tita Mina, nagpadala ng picture. Well. Si Tito Jomeng, ano siya? Singer. Singer. Oo. Tita Marita, tsaka si Tito Bernard. Ako naman, nag-launch ang LBN noon ng Search for Good Girl for Bad Boy. Meron ng Bad Boy no araw na first okay. movie ni Lou Salvador Jr. So, He was kailangan the ng James good Dean of girl the Philippines. kay bad boy. Good Girl for Bad Boy. And my neighbor sent in my picture. Tapos, nakatanggap na lang akong telegram galing sa LBN. So, napunta ako, excited din ako dahil gusto ko rin mag-artista. Fan ako noon. Eh, si Tito Bernard. Eh, sa akin, na-meet ko si Lita Gutierrez at sinabi sa akin, kung gusto ko mag-artista, sinamahan ako rito. Sila rin hinida ang nadatnan ko. Si Nestor, may silang pelikula noon. Then, right there, nagkaroon ako ng parang screen test. Parang screen test, no? Sino naman yung unang sumikat nun? Yung unang heartthrob? Heartthrob. Di ba? Mga mga chick boy. Teka muna, bago nila sagutin yan. Yes. Pagbabalik po ang sis, huwag kayong aalis. Watch po kayo. Basta pelikula noong early 40s, ang kakabit na ngalan nito ay Rogelio de la Rosa. Pangatlong pelikula ni Rogelio noon ang Victory Joke. 1946 to nang pumatok sa takilya. Isa siya sa mga unang artista na naging contract stars ng LBN. Wow! Grabe! Kaya nga noon pa, pag sinabing pelikula, De La Rosa. At pag sinabing sis, sa mga panahon ngayon, kayo at kami yun. We are sisters. We are sisters. Welcome back. So, pasagot muna natin, tinanong natin kanina, sino yung unang sumikat noon? Sino yung mga heartthrob ng mga araw na yun? Heartthrob, Oo, yung mga sikat noon. Matini, idol. Mga Parang Yes, ganun. parang Yung ganun. kilabot ng mga Sure. chicks. Yan, kilala ng mga chicks. Hindi, pero ako, ang paborito ko noon, si Leopoldo Salcedo. Yan, magaling yan. Eto trivia. Ang totoong pangalan pala ni Mario Montenegro ay Mario Macalalay. Tapos si Delia Rason ay Lucy May Gritz. Paano nagkapalit-palit ang mga names? Paano kayo binibigyan ng screen name? Ako, halimbawa, kung ako tatanungin mo, malayo ang pangalan kong totoo sa screen name kong Nida Which Blanca, is? which is Dorothy Jones. Dorothy Paano naging Jones. Nida Nung dinala Blanca? ko ni Delia kay Doña Sisang, ang unang tanong, syempre, anong pangalan mo? Sabi sa akin ni Doña Sisang, di sabi ko Dorothy Jones. Ano? Ganon agad siya. Kasi alam mo na, makaluma at saka ang gusto niya yung madaling tandaan ng mga manonood. Kaya unang sabi niya, kung ikaw ay matatanggap dito, ay papalitan natin ang pangalan mo. Kasi mahirap tandaan niya ng mga manonood na Pilipino. Kailangan yung madaling sabihin, like Delia, Mila, yung mga ganon. Kinukumpara ko. Kaya naisip niya, Nida, yon. Did all of you have, do all of you have screen names? Screen names ba lahat yan? Ay, hindi ako. That's the real name. Sarili ko Camila. rin sa akin. Sa akin, I have not changed my name. Real name. Ako, tanungin nyo. Tita Nestor, balita ako, iba nga daw yun. Hindi, yung Nestor de Villa is my screen name. My real name is Soriano. Soriano. Nestor din po. Hindi ako tatay ni Maricela. Nene. Hines Soriano, or Giants, they call me Soriano. Why? Bakit ako naging Nestor de Villa? Kasi meron piniprepare si Doña Sisang ng magandang costume picture na ang title, Rodrigo de Villa. Ako ang casting doon. Oh. Gusto mabuti pangalanan na natin ang ganito si Nestor. Hindi, baka halatang-halata naman Sabi nila, gawin na lang natin Nestor. Para mas Rodrigo mukhang may edad Ito, Nestor, Nestor mas medyo young. young. Ayan.
How about si Tita Marita and Tita Mila? What are your real names? Ako, Mary Ann Blanche. Medyo... Oh, lala. Bakit naman napaka-saucy ng mga names? Tamo ang lala. Grits, kaya ang nagpalit naman ng name ko, sila Salvador, si Leroy, tsaka yung papa niya, si Director Lou Salvador Sr. Si Tita Mila, Ako naman, Milagros Sumayaw. Sumayaw. Hindi sumayaw, ah. Sumayaw. Y-A-O. Pero sabi doon niya, paratang hindi maganda ang apelyido mo. Kasi ano lang natin, Mila. Tapos naisip sila ko ano ba mga family mo, yung mga relatives, merong kasi nung araw gusto ko Mila Rodriguez. Hindi, marami na Rodriguez. So, hanggang, ewan ko, I don't know how it ended up na Ocampo. Seniorte niya at wag lang daw yung apelyido. Tito Bernard, bakit naman Palus? Nickname kayong Palus. Ano ba yun? Ano ba yung Palus? sa movie niyo ba yun? Mahilig kumain ng palos yan eh. Ang palos, nabasa ko sa comics yan. And during that time, I really don't know kung maging action star ako o maging manayaw. Oh, musical. Manayaw. Oh, gumawa tayo ng mga musical. Musical. So, medyo nahihirapan ako nung, kasi ako, ang background ko sa San Beda, athlete ako sa San Beda. I'm considered to be the fastest runner sa San Beda during the hour time. So, pumasok ko sa LBM, mabilis akong kumilos. And then, nung nakita ko yung comics dahil nag-aaral ako ng pananagalog. Yung pananagalog ko noong araw, mahirap. Alam nila ni Nida yan. Mahirap ako Ilonggo. And then, ang ginawa doon niya sisang, sabing ganon, sige, kukunin natin si Bernard. Pero hindi marunong managalog yan. Sabi ko, paano yan? Sabi niya, hindi bale. Sabi niya, ang mukha kasi mahirap ritukihin. Pero yung Tagalog, madali daw ritukihin yun. So sabi niya, kinukuha ko siya dahil sa tipo niya. Ako, Tito Bernard, fastest runner kayo ni San Beda. Yes. Kasing bilis din ba sa chicks yun? Hindi ko masasabi. Tell the truth! Ako maraming kwento riyan. Parang may senyasan kayong dalawa ni Marami ko alam dyan. Ganun na. Paano kayo nung magpa-cute? Kasi wala pa ng mga text, wala pang Wala, dip-dipan. Paano ang pa-cutean nun? It comes naturally. Kapag nag-shooting na, nakadikit na yan. Nakikipagkwento na. Tapos sinisilbihan. Eh, yung sinasabi niya, hirap siya magsalita. May storya ako doon. Yung Okay. pelikula kami, ang pangalan ko Celia. Eh, nakailang take na siya, Celia. Celia. Ang director, Celia. Ang ginawa, binabi niya Kasi lang. sinampal niya ako, nabigla ako. Sabi ko, Celia. Why Celia. nakailang take? Celia, oh. Talagang galing ako sa Pareho negos kaming noon. Ilonggo eh. Talagang hirap na hirap ako sa pananagalog ko. May rules ba kayo nun na pagka kunyari kayo magkasama sa trabaho, bawal kayo magligawan? May ganun ba? Well, wala namang pinagbabawal sa amin, pero siyempre, hindi naman lahat ililigawan mo. Siyempre, yung gusto mo lang, di ba? Tsaka mas gusto ni Lola noon, kung sino yung ka-love team mo, Doon mas din. type niya na Kayo. magkaligawan. Parang si Tita Nina, si Tito Destor, nagka-developan ba kayo ever? Girlfriend ko yan eh. Girlfriend ko ilang beses yan. At saka ilang beses kaming ikinasal sa pelikula. Team lang talaga kayo. Love team lang talaga. Kasi ang hirap din ligawan ito eh. Kung niligawan mo ito eh, karkarot ito eh, galaw-gaw eh. Para bang yung sinasabi mo, puro joke eh, puro kalukuhan eh. Kaya walang nangyayari. Ang hirap din naman maging boyfriend yan. Bakit? Aban ako. Napaka-dominante yan eh. Gumamit ka na dyan. Ay, si Mang Jomeng, kayo, I'm sure ang fans Siya yung nyo nun, kilabot eh. Ariel Rivera nga eh. Kilabot ng kolehiyala. Hindi mo siya ganun sana. Yung totoo, Joey. Sabihin mo, totoo. Pare, di ba kayo Wala na sabihin ko. Hindi, naging problema ako ng LBN. Uy, Masyado bakit? maraming girls. Dami, oh. Bakit? Ang problema sa akin, yung ilaw at yung sa sound. Dahil mahina ang boses ko sa pagsalita, pag kumakanta naman ako, malakas. Eh, paano ang chicks? Yung ilaw naman ang problema. Kailangan Kaya marami. Kailangan marami dahil hindi ako Ayaw niyo makita. sagutin yung question. Ay, sinasagot yung Ayaw, iniiwasan yung issue ng Yan, girls. yung sa chicks, sa Ah. set, ang Oh. pupunta. Iba ko istorya eh. Maraming girls. Ang dami. Di ba? Siyempre. Let's just put it this way. Marami siyang demanda nung araw. Hindi nga. Hindi naman. Hindi, kasi silang dalawa ka-partner ko. Ay,
sa pelikula. Pareho kaming niligawan. Oo. Pareho ko silang... Hindi. Cheese, buko pie, buko salad. Hindi, kasi kon. Yung, Talaga Nanginginis kayo pag marami siyang bisita. Siyempre, kailangan maganda ang rapport daw ninyo habang nagla-love team kayo sa pelikula. Para masaya. Naging boyfriend Oo mo siya. naman. naging girlfriend ko siya. Naging girlfriend ko siya sa pelikula. Ang pinig sa chick. Sa totoo, totoo ba na nagkaroon ng dorm sa LVN? LVN dorm nga ba? No, rooms Hindi, for mga stars. 4 stars. Meron kami sa So you Liga. can sleep there. Ah, may room yun. May pangalan ng, May may pangalan star, pa may namin. pangalan mo. Star, Doon na kayo, Ida Blanca. forever. Hindi naman. Kung nagsushooting Pag lang. nagsushooting yung lang. magpapahinga ka, nandun ka. Papahinga ka, doon ka sa kwarto mo. Speaking of yung bihisan kayo, yung nalagyan kayo. Ala, si Tita Rita, alam ko may kwento siya tungkol sa gown. Ang balita ko, nagalit ka daw, nagtaray. Hindi. Kasi ano naiinggit ako sa Sampaguita, yung kila Gloria Romero, naiinggit ako sa kanila. Kasi ang gaganda ng bihis nila, pagkakailangan ng isang coronation gown, talagang pinagagawaan sila kay Ramon Valera. So, kailangan ko ng isang magandang coronation gown. So, ikaw kasi, di ba? So, punta Nagtaray ka daw, Tita Rita. Sabi mo daw, top grosser naman ng mga films ko. Dapat may gown ako ni Hindi! Ramon. Yun. Basta punta ako doon, Lola. Gusto ko magpatahi ng magandang gown. O, ayan naman si Talia. Sige, diyan ka magpatahi. Sige na. Oh, si Aling Talia. Hindi ba? Sabi ko, ayoko doon eh. Gusto, saan mo ba gusto? Gusto ko kay Ramon Valera. Ano? Ramon Valera pa ka. Chosa, gano'n. Gano'n siya ako magalit, talaga. So, hindi na ako umiiyak na lang ako, gano'n. Oo, nagtatampo ako, nagsasalita pa siya, lumayas ako. Hoy! Chosa, bumalik ka rito! Wala, tuloy-tuloy ako, lakad ako. Tapos, on second thought na isip ko, dapat wag ko naman ginaganon yung matanda. respeto Oo. naman. So, bumalik ako. Halika! Magkano ba ang gown doon? Hindi ko po alam. O sige, pumunta ka na ron. Tanong mo kung magkano. Ayun na. So anyway, natupad yun. Maganda ang gown. Nag-shooting ako. Yung shooting, hindi ko naman alam. Makikipag-away ako. Ay, patay. Nasira ang gown. So, ginanong-ganong ko yung gown. Suntukan doon sa entablado ng coronation. Nalala mo yun? Oo, kasi. yun. Sa Villa Escudero yun. Nasira yung gown. Nanonood ngayon siya ng Races. Tuwan-tuwa siya. Alin ba yung ginawa ni Ramon Valera? Nakagaganda. Ganda. Aba, just kid bata ito. Aba't sinira. Ay, kung may drama, may comedy rin po. Sino nga ba ang pinakasikat na comedian dito po sa LVN? Sa pagbabalik ng Sis! We are sisters. We are sisters. Ika nga nila, ang lahat ng bagay kumukupas. Pero ang ganda daw at ang kaseksihan at ang wit ay hindi kumukupas. Kagaya ni Miss Elizabeth Oropesa. Hello, Tita Oro. Hello, darling. Ako, ang ganda. Ikaw din, ganun, hindi ba? pero ikaw naman, wala ka ng kupas. Hindi, kumukupas din. Slight nga lang. Medyo delayed. Delayed lang ng konti. Pero okay naman. Oo naman. How are you? I'm good. I've always been good. Despite. Diba? Alam mo, ano masasabi mo? Kasi parang ikaw talaga ang pantasya ng bayan. Forever, pantasya ng bayan. Younger, older. Alam mo, hindi ko nga alam kung Middle age. mapaplatter ako o ma-offend ako. Dahil kung minsan meron mga hindi na dapat. Hindi, dapat, di ba nakaka-flatter ngayon? Kasi parang you cater to all ages. Well, yeah, you can say that. Okay din, kaya lang nakakaawa yung aking boyfriend. Nakaka-insecure for him. Di ba? Ano naman ang staying power mo? What's your secret, your staying power? Well, if you're talking about our profession, number one, siyempre kailangan professional ka. You have to come on time, you have to know your lines, you have to know the story. Staying power as sa relationship, wala akong masyadong staying power. Okay. Oo, okay. Profession lang. Actually, mas mahirap yun. Oo, Pero sa beauty. Strict ako sa sarili ko eh. When I start gaining weight, pag medyo tumataba ako, nagbabawas ako ng pagkain. Pero hindi ako pwedeng hindi kumakain kasi mamamatay ako, pabisana ako. Oo, kasi merong ganon. Saka masarap kumain, di ba? Oo naman, pero maraming kaya yung hindi umiit.
Ako hindi pwede. Kailangan kumain ako somehow. Siyempre, kasi pangit ka rin naman pag di ka kumakain. Very beautiful. Siyempre, Tita Oro, alam na natin, since babalik tayo doon sa iyong pagiging pantasya ng bayan kahit sa younger men, you think there's an advantage in younger men? Ang main advantage ng younger men, energetic. Energy-wise, siyempre, mas energetic ang bagets. Hindi ba? Among other things. Oo, tama. Excuse me. Among other things na yun. Ito po ang merienda ninyo. Jelly, ang dalas mo magbigay ng merienda. Ay, oo, masipag. Sige ha, mag-iisip muna ako ng next cue ko, ha? Okay, sige. Ikaw naman, Tita Oro, ano ang advantage mo over younger women? Sa tingin mo kung ano yung going factor mo? Yun na yun. Ako siguro, most of the time, all the women, alam na nila kung anong sasabihin nila. Alam nila kung kailan sila dapat magsalita at hindi dapat magsalita. Kasi normally, when you're young, talk ka lang ng talk, hindi ba? Wala kang pakialam. Hindi nag-iisip. Oo, hindi ka masyadong nag-iisip. Mag-isip ka man, usually late na. Advantage talaga ng all the women yun. Experience, you think? Oo. Isang bagay pa yung... Oo. Yung ang dami mo nang learned ka na. Yes, exactly. Sabi nga nila parang wine, pagka habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero depende rin sa klase ng wine kasi yung ibang wine nagiging suka pag matanda na. Sa mga young actors natin ngayon, meron ba doon parang may X factor sa'yo? Yung pag nakita mo, may potential. Ay, oo, marami tayo ngayong mga young actors na ansi-sexy. Actually, ang dami-dami nga ngayon, 5-5. Kasi there was a time na link kayo kay Jo Marie. Saan ang galing yun? Ako, ang reaction ko dyan, mix. Minsan natatawa ako, minsan nabubwisit ako. Kasi, in a way, harmful. But at the same time, it's flattering also. Imagine si Jo Marie, para naman ako magustuhan ni Jo Marie. Ang daming ang sexy dyan. I mean, I don't blame him if he does. But, and then, ibig sabihin, noon pa yan eh. Pusod ng dagat pa eh. Actually, part of the job din naman yung mga Oo, ganyan. Minsan, pero magugulat ka pa nga. Huwag naman kasi anak-anakan ko, parang incestuous. Hindi maganda. Is marriage still part of your plan sa buhay? Naku, nauntog na ako niyan several times. Teka, isipin ko. Ewan ko, parang hindi ko sure. To love again? I've never really been that in love. Talaga? Oo, hindi ko pa naranasan yung magpapakamatay ako para sa lalaki. Ay, hindi na ano yun, hindi na magandang in love yung Ay, gano'n. maraming ganun ha. Marami akong kakilalang ganun. Hindi, siguro yung pagka-in love mo, your head is still on top of your shoulders. Kumbaga sa okay ka pa, hindi ka na okay pa. masyado. Okay pa. Hindi ko pa naranasan talaga yung grabing in love. Di ba you have a daughter who's ilan taon? She's 23. She's in Spain. 23? Yeah. Talaga? O, paano kayo nag-uusap? Letters? Email o long distance? Naku, mas masakit ata ang ulo ko sa babayaran ko sa PLDT kasi tumatawag madalas collect. Oo. Eh, close ako sa children ko eh. Palaging nagtatanong kung anong ulam, nasa Spain yun ha. Mga ganun-ganun. Ikaw ba nag-a-advise sa kanya tungkol sa mga boys o siya nag-a-advise sa'yo tungkol sa Ako, boys? tinuruan ko siya. This is what happens. Nung nagkaroon na siya ng period, sabi ko sa kanya, you better be careful. If you don't want to be pregnant, to get pregnant, kailangan paghandaan mo yan. Ganito ang mangyayari pagka nag-more than kissing ka. Natural. Kasi nangyari sa akin, hindi tinuro ng nanay ko. Kailangan ituro ko sa anak ko. Sa tingin mo ba, may in love ka pa uli? Ano yung sa tingin mo, kai-inlaban mo talaga ng gusto? Ako? Siguro naman. Oo naman. I'm still in love now. I mean, like, I have a boyfriend now. Pero I don't know kung forever yon. So, hindi ko pwedeng sabihin, hindi na ako mai-in love. Kasi, malay ko ba kung hanggang kailan. Kahit ba 80 anyos na ako eh. Kung magkahiwalay kami, may makita kong iba, baka ma-in love pa rin ako. Ano sa palagay mo ang nagpapasexy sa babae? What is sexiness? Yung essence ng sexiness. Hindi lang yung basta well-endowed, tapos talagang gano'n ang korte ng katawan. Sa tingin mo, ano ang definition ng sexy talaga dapat para sa babae? Janice, Iha, you just said it. It's the essence of a woman. Hindi yung
maliit na bewang at malaking dibdib. Hindi. Yung essence mo, yung the way you talk to your lover or to your children or to the people around you, the way you react every time may problema yung friend mo, that's sexy because kung kaya mong gampanan ang maraming papel sa buhay ng isang tao, sexy ka. Sa tingin mo, after all your experiences, meron ka pang bagong natutunan about men? Every day, marami akong natututunang bago tungkol sa mga lalaki. Kasi, walang taong pareho. Naman. Oo. So, nasa atin na lang yun kung pag-aaralan natin. Normally naman, matututunan mo lang yun at pag-aaksayahan mo ng panahon pag gusto mo yung tao. Kung hindi, wala lang. Saan naman ang gagaling nga confidence ni Tita Oro? Ay, naku, malalim ang pinanggalingan yan. Sa dami ng pinagdaanan ko, pag hindi pa ako naging confident ngayon, ay para akong gaga, hindi ba? Ang dami ko ng pinagdaanan na pinaghugutan ko ng confidence ko. What happened to me was like, ano bang tawag doon? I learned from my lessons in life, kaya nagiging confident ako. Wow, thank you very much. Ayan ha, yan ang golden rule coming from La Oro herself. Diba? Sa dami ng natutunan, sa dami na nangyari sa kanya, pag wala naman siya natutunan, walang kwenta lahat yun, diba? Correct. Thank you very much, Tita Oro. You're welcome anytime. Invite ko namin ulit. Dapat tayo mo kami ulit. At saka good luck sa show. Thank you so much. Mga saksakan pa rin po ng sexy ang makakasama namin sa pagbabalik po. Thank you. Walang kupas ang isang oropesa. Kaya naman hanggang ngayon, marami sa kanya ang nagpapantasya. Pero eto ang kanyang boto. Mga lalaking para sa kanya ay malakas ang karinyo. Too sexy for your party. Too sexy for your party. The way I'm disco dancing. I'm a model. You know what I mean. And I do my little turn on the We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Kung tutuusin, malayo-layo na rin ang narating niya bilang isang teen star. Naging bahagi siya ng mga hit TV shows, movies, at marunong pa po siyang kumanta. Bakit pa kaya niya tinalikuran to para sumabak sa isang mas kontrobersyal na buhay, ang pagiging isang aktres na nagpapasexy? Si Rica Peralejo. Hello! Hello, Rica! Oh, straight to the point. Since you changed your image, ginawa mo ang balahibong pusa, Huling paghihintay. Huling paghihintay. Tapos, pagkatapos nun, gumawa ka ng isang action movie. Oh, with Robin Robin, Padilla yung Buhay Kamao. Tapos, And then, itong comedy naman ngayon. Banyo Queen. Banyo Queen. Ano ba yan? Magpapasexy ka pa ba? Oo, yung next ko, kaya red yung hair ko. Kaya orangey Oo, reddish. oo, red-orange yung hair ko kasi yun dun sa susunod ko, sexy na naman ulit. Actually, hindi naman nawala yung sexy. Siguro, yung ano lang ng tao, hindi ako nag-bear dun sa last two ko. Oo. Kumbaga, wala akong bearing sa buhay. But I was sexy there, yung I'm the Doon typical pa rin. na kaano. Oo, doon Ganun pa pa rin. rin. Sa Banyo Queen, sexy din yung mga outfits ko, ganyan. Eh, paano yan? What can you say sa mga tao na parang hindi nila matanggap yung bagong mong image? So far, actually nung Balahibong Pusa, doon ko lang na uy, okay pala. Kaya ko pala, kaya pala. Tsaka gusto naman ng mga tao. Yung mga iba nga lang nagtatanong talaga, ba't ka nagpa-sexy, ba't ka ganyan-ganyan. Tapos, matter of a good explanation lang. Okay naman. Will you pursue your singing pa? Yeah. Ang hirap lang kasi pag may pelikula, syempre puyat ka lahat. Ang hirap kumanta. Oo. Di ba? Parang the next day, alam wala ko ka ng yan. boses. Wala ka ng boses, di ba? Wala ka ng boses in the morning, kaya hindi Oo, ka makakanta ganon. masyado. Sample mo nga ako ngayon ng isang kanta. Oh my God! From Banyo Queen, ayan, from your soundtrack. Doon, lang ako, nag-rap ako, tapos walang masyadong kanta yung tell me more, tell me more. Yun lang, yun lang yung part ko, ganyan. Yun lang kanta Pero mo doon. before that, yung launching ko, which is Huling Paghihintay, nag-revive ako doon ng Ano yun? Fancy meeting you,
Ay, oo nga. Nasa Correct. soundtrack, nasa trailer yun. Yun. Napanood ko yun. Oo nga naman. So, ito bago na image. Ano bang kinonsider mo bago? Ano bang kinoconsider na isang artista bago siya mag-change ng image? At saka ikaw, how did you go about changing it? And Yeah. did you think for a long time? Or was it just parang, I want this? Oo, gusto kong ganon. Hindi naman. Hirap din kasi like, it wasn't really the change of image eh. Parang nangyayari lang sa amin. Nag-offer sila ng balahibong pusa. When I read it and they told me there was bearing, sabi ko, I said no kaagad. Kasi parang, hindi ko kaya. Ganon. First, Feeling ko, wholesome ako. Ganon. Off the bat, hindi kaya. Ganon lang. Oo. Tapos, What made you decide to do it? after a few, I don't know, weeks lang yata yun. They called again and then sabi nila, parang they tried offering it to others yata. Actually, I wasn't the first choice yata. And then, tumawag sila, wala na daw talaga kung pwede raw bang ako. Tapos, pinag-iisipan namin na mabuti. Eh, Viva naman has been very nice to me. Ang dami binibigay na project. Sabi ko, sige, I'll do it for them. Total na, I just had to really make it sure na the people who were taking care of it are yung talagang Maayos. maayos, Malinis ang hindi ako gawa. babastusin pagkatapos. Yun lang. Eh, paano pinipare yung sarili mo? This is the first time you're going to do anything this sexy, no? Correct. I mean, iba yung sexy lang. Ito, you had to bear. How did you prepare mentally and physically para sa sitwasyon na syempre, naligo ka. Siyempre, Nag-shake ka ng nag-toothbrush kilikili, lahat, nag-toothbrush oo, ka, ganyan. ayan. Nagpa-wax lahat. Nagpa-wax ka lahat, Hindi. oo. Para sa ganun, linis, siyempre, everything, ganyan. Pero before that pa, when I said yes, nilagay ko na, kinondisyon ko na yung utak ko, pag dumating yung araw na yon, hindi ko iisipin. Ganon. Kasi parang feeling ko, the more na isipin ko, the more na it will get to me, tapos bigla na ako kakabahan. Baka ganon. mami, hindi mo magawa ng maganda. Yun, maging raw. So, I treated it as like, one of the shooting days lang. Ganon lang. Eto, tanong ko, napaka-diverse ng looks ng mga na-link sa yung guys. Una si Red Sternberg. Ay, okay. Si Bojo. Tapos ngayon si Bernard. Ano ba yan? Iba-iba ba talaga ang taste mo? O confused lang? Hindi. Or as you mature, nag-iiba ang gusto mo? Ano ba yun? Kasi sa akin, wala akong isang tipo lang ng lalaki. Kahit sabihin mong ideal man, wala akong maisagot. Diverse ang ano mo. Iba-iba. Oo. Ang akin kasi, hindi sa gusto kong mag-try ng iba-iba. It's just that, syempre, kung whoever comes along, malay mo yun yung napupusuan ko at the moment, ganyan. Minsan mag-click. Oo. Kasi importante, hindi yan sa looks or anything eh. Baka naman sa utak or minsan sa humor. Like with Red, pareho kaming funny, yung gano'n, tawa lang kami ng tawa, gano'n. Tapos with Bojo, With Bojo, during the time that he came, I needed someone na talaga na parang to love. Alam mo yung parang yung puso mo sobrang dami ng love na dapat mag-explode na siya. Kailangan mo na ng boyfriend. Yun. si Bernard. Si Bernard, kinulit ako. Kulit na kulit pala si Bernard. Kulit niya, grabe. Eh, ano naman yung ugali mo or trait na hindi mo talaga maalis? Kahit na, ano ka na ngayon? Woman, ano ba? Woman, ilan taon ka na ba? 20. 20, oo nga. Hindi, Oh, young kaya lang woman. woman yung, syempre, yung mga roles ko. Oo. Wala, talagang sobrang kikay pa rin ako. Yung talagang, Ang hirap ganyan. tanggalin kapag ganun ka talaga. Correct. Parang feeling ko, kahit may anak na ako, ganun pa rin ako makipag-usap. Tinan mo na lang Hindi ako. ko- Kaya nga, di ba? Basta chismis. Okay. Na-confront mo na ba? Sabi nila, parang in an interview, you said something like, iko-confront mo yung taong nagsabi na you're smoking marijuana, yung chismis about that. Yeah. Na-confront mo na ba siya? No, I didn't say na i-confront ko siya, but I told them kung sino man sila to come up to me and tell me what really happened. Kasi I know that it's not true. I did not do it. Hindi ko alam ba't nila sinabi yun. So, yun lang yung sabi ko na parang kung gusto nila, lumapit sila sa akin. Bigyan nila ako ng proof. Na talagang... Oo, ginawa ko yun. Uy, sabi nila, pinaka-ayaw mo raw na trait mo ay hindi ka fighter. Oo, yun. Kailan yung last na na-feel mo na... Bakit alam niyo? Oo, na lagi ka na lang daw, iyak na lang sa isang tabi, sa dilim. Ang ganda, sino nagsabi? Kailan nangyari yun? Last time na nangyari na talagang medyo naiyak-iyak ka at nagpaka-lonely ka. Oh. Kailan ba? Siguro yung yung nagka-issue nga ng drugs na yan. Kasi nga, di ba, I know some people who said things about me. And these people were really close to me. So parang sa akin, na parang, nagulat ako na,
Akala ko ba walang showbizan? Parang walang plastikan. Bakit nagkaganon? So, ang sakit. Na-hurt. Yun, na-hurt ako. Iyak lang ako ng iyak. Yung ano sabihin? Sino? Di ka lang tayo Juana! Juana, baka mamaya mapatawag na naman ako nito. Wag na. Ito, last question. Kasabay ng pagbabago mo ng image, nabago mo ba ang pagiging, yun nga, passive mo? Yung, I think, it's not the pagbabago ng image. Siguro yung mga dumadating lang sa buhay ko, yun yung nabago sa akin. Parang, naging stronger ako, tapos, somehow, I fought for myself dun sa last na intriga. Parang, naisabi ko yung gusto ko. Lalaban na si Rika. Lumaban na ako nung huli. Dapat pero, naman. Oo nga eh, kasi ganun ako eh. Yung parang, sige, iiyak ko na lang lahat, tapos na. Tapos makikimkim ko na lang sa loob ko. Actually, Oo. masakit pa Oo, pala. masakit pa. So ngayon, dapat lalaban. Lalaban na si Rika. Lalaban na si Rika. Sana! Make or break po ang pagpapalit ng image ng isang artista. Pwedeng makatulong yun o pwede rin namang mas lalo pa siyang makasira. Sa case ni Rica Peralejo, so far, so very good. Magbabalik po ang Sis! O, hindi ko muna naka-ID. Maraming nagkakandara pa sa kanyang kagandahan. Pero para kay Rica Peralejo, eto ang 7 lalaking para sa kanya ay sexy. Yan. I-split na ako pag nabuko ng girlfriend ko. Mahirap ako. We are sisters. We are sisters. Sisters. Wow, alam mo, ngayon ko lang na-realize na ang kaseksihan pala talaga ng babae ay hindi lang sa panlabas, hindi lang sa ganung body, pero sa aura. Sabi nga nila, oropesa. The essence of a woman makes you sexy. Ayan. Kaya nga sinasabi, malabote man ang soft drinks sa katawan mo, kung masama naman ang pag-uugali mo, edi wala namang mangyayari. Diba? Tama. Tama talaga yun. Hindi effect yun eh. Oo. That's why, dapat po tayo, basta confident tayo sa sarili natin. Alam natin na tamang ginagawa natin. Alam natin, meron tayong pwedeng sabihin, may alaman ito. Sexy tayo. Oo! Kaya, papanoorin niyo uli ang mga sexy seals, ang mga makakapal na sexy six, everyday ha, everyday. Papanoorin niyo ang Yes! Sis would like to thank the following: Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio, Salon de Manila; Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated; Janilyn Shoes, Mossimo; FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop, The Art Shoe Enterprises, Wayless Center, Human, Adidas, Chloe for Eyework, and Optiworks. Ay, ano? Like kids forever. Kailangan pa yan. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. Ito, Ro, balik tayo. Sinabi ko balik na. Walang mamadali kami, lakad ka, Sherry. FC ko nga, mas nakilatis na natin si, ulitin natin, ano yung